what's up? Ako nga pala si BT at nandito tayo ngayon sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Banat Kabayan TV. Ito ay pinamagatang breaking news. Grabe, napahiya na naman. Ay, napahiya naman ba? Napahiya naman kaso ni Castro kay Duterte. Binasura ng QC prosecutor. Ayan, binasura na naman kung ano-anong kaso sinasampa kay Duterte pero nababasura lang. Wala pa rin, ayaw pa rin sumuko ni Castro. Wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin at bigyan ng reaksyon mga katunay ang balitang hatid sa atin ni Banat Kabayan TV. Pasok! Ito po ang pinakamainit na balita ngayon na binasura. Wala pa po iba nagbabalita si Sir Bado Arateles. Siyempre, nais ko nga palang magbigay ng credits. Pagpatuloy natin. Po nakakalipas, binasura po ng Quezon City Prosecutor's Office ang grave threat na kaso na sinampa ni Franz Castro laban kay dating Pangulong Duterte. Mabuhay po tayo. Pag-usapan po natin. Breaking news po to. Minuto pa lang po ang nakakalipas. No? Konti pa lang po nakakaalam nito. Breaking, ibinasura na po ng Quezon City Prosecutor's Office ang grave threat case na isinampa ni Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po, Department of Justice of Office of the Prosecutor, Representative Franz L. Castro, complainant, Rodrigo Roa Duterte, respondent, NPS dog grave threats under Article 282 of the RPC in relation to Section 6 of RA number 10175. Ito po ang wala pa pong detalye, no? Kasi breaking news po to, ang kinunan lang po ng SMNI, ito pong pinakahuli. Wherefore, premises considered the above captioned complaint is recommended dismiss for want of sufficient evidence. Sa madaling January 9, 2024. O January 9 pa lang po, January 9 po pinirmahan pero ngayon lang po nilabas. No? So, dahil po wala pong for want of sufficient evidence, ang ibig po sabihin, wala pong nakitang matibay na ebidensya, no? Ang prosecutor's office, therefore dinismiss po nila. So hindi po ito po ay hindi po aabante bilang kaso, no? So ito po, prosecutors pa lang po, tinignan nila yung sinasabing ebidensya nito ni Franz Castro, na karamihan po ay drama lamang at hindi po wala pong no evidence na magpapatunay o wala pong sufficient o wala pong matibay na ebidensya na mayroon nga pong naganap na grave threat. Ayun, no? Talagang hindi lang kasi nasanay si Castro kay FPRID. No, pero tayo, alam natin kung paano talaga magsalita si Tatay Digong. Simula pa ng day 1 pa lang, alam na natin yan. No, simula Davao hanggang sa maging presidente siya. Madalas siya nakakapagbitaw ng mga salita na hindi niya makontrol, na hindi maganda sa pandinig kapag ikaw ang tinamaan. So, yung nabanggit niyang yon, no, ni FPRRD tungkol kay Castro is hindi naman itutuloy ni FPRRD yon. Parang ano yun eh, parang emosyon lang ni FPRRD. Di ba pag tayo galit, no, may kaaway tayo, gano'n, kita, pumunta ka sa akin, pero hindi mo naman itutuloy. No? Pero si FPRRD is alam natin na parang ganun din, na kapag siya busit na busit sa isang tao, kaya naiinis ka, di ba? Kung ano rin ang nasasabi mo, ganun din ang nasasabi niya eh. Di ba? Kung hindi kasi siya kumbaga prangka kasi. Ganun yung mga taong prangka eh. Pero hindi niya naman syempre, tanga ba si FPRRD? Di ba? Para gawin niya yung bagay na yun na sinabi niya on national TV, sa harap ng television, na nagsalita siya na gagantuhin kita, pag ikaw gagantuhin kita, ganto, ganyan, di ba? Sige, pagbalagay natin may mali, nagsalita siya ng ganun. Pero sa tingin mo ba, sa tingin nyo ba, na gagawin ni FPRRD yun? Na sinabi niya? Dapat hindi niya na sinabi yun. Ginawa niya na lang. At isa pa, matagal nang maraming kumukundina sa mga Duterte. Di ba? Marami ang nagsasalitang hindi maganda kay Rodrigo Duterte, kay FPRRD. No? Pero ni isa sa kanila wala namang na ganun. 'Di ba? Yun lang yun eh. Kumbaga emosyon lang niya yun eh. No, nasasabi niya lang yun.
Patuloy pa nga rin may bumibira sa kanya, hindi na siya presidente, binabanatan pa si Piraradi na ganun. Sana tinignan mo na lang, ba't kayo buhay pa kayo, di ba? Kaya nga sinabi sa balita na kung ganun ang ugali ni FPRRD, lahat ng mga taong nagsasalita sa kanya ng hindi maganda, edi dapat ngayon, nasa my way na. Pero ngayon is, hanggang ngayon, nandiyadyaan pa sila. Tira pa rin ang tira kay FPRRD. Ganon. Medyo hindi lang kasi sanay. Kumbaga, hindi tayo close tapos nagsalita ka sa akin ng ganun. Kaya, ginanon siya ni Castro, kinasuhan kita. Umami, seryosohin. Sineryoso niya na eh. Pananakot sa parte po ni Pangulong Duterte dito po kay Franz Castro. So mabuhay po tayong lahat. Congratulations po kay Pangulong Duterte. Congratulations po sa kanyang team. Panalo na. Alam ko po yung kanyang mga abogado, yung sa pamumuno po ng law office ni dating Executive Secretary Medialdea. Congratulations po sa atin lahat na naniwala kay Pangulong Duterte. Kaso pa mo. Kaso pa kayo. Sige, wala pong problema yan dahil alam niyo naman si Tatay Digong. Ayan mga kapatid. Hindi pa rin siya susuko hanggat hindi niya napapakulong si FPRRD, no? Talagang kahit saan, kakasuhan kita. Ito po ay totohanan po to. Huwag na po kayong paratang ng paratang. Hindi na po Pangulo si Pangulong Duterte. Wala na po siyang immunity. Kaya lahat po ng kaso haharapin po. Hinarap naman po. Di po ba? Hindi lang nga si Pangulong Duterte ang humarap. Lahat po ng mga supporters, naroon po kami mismo, no? Kasama kami na humaharap sa kakaso nyo kay Pangulong Duterte. Muli, congratulations po sa mga ngayon lang nakapasok. Dismiss na po ang kaso. Wala pong matibay na ebidensya, kaya ito po ay hindi na po hindi na po itatrial, no? Dismiss na agad sa prosecutor pa lang. Mabuhay po ang dating presidenteng Pangulong Duterte. Mabuhay po ang mga Duterte supporters. Mabuhay po ang kulto ni Digong. Okay, punta na po tayo rito, no? Sa iba pa. Si FPRRD kasi parang si Marcos no? Si Marcos Sr. Yung mga supporters ng mga Marcos is hindi nagbago, hindi nawala. Patuloy nila pinaglaban ng mga Marcos, kaya nga naupo ang mga Marcos, di ba? Ibig sabihin, nanalo si Senator Amy, si PBBM nanalo, di ba? Parang si FPRRD, yung mga supporters niya ay hindi bumitaw sa kanya at nandiyadyaan pa rin sa tabi niya. At kahit anong mangyari ay sumusuporta pa rin sa kanya, lalong-lalo na sa anak niya. Siyempre, di ba? Kaya nakikita mo dito yung mga tao na merong magandang naidulot sa taong bayan, 'di ba? Yung may nagawa. Kasi kung ikaw wala kang magandang naidulot sa taong bayan, yang dalawang yan, si Apo Lakay at si FPRRD, ay kung walang nagawa yan na hindi maganda, hindi para mahalin ng mga supporters nila yan at ipaglaban. At dapat natalo na yung mga anak niyan. Mula kay PBBM, kay Senator Amy, 'di ba? At kay Sara Duterte, dapat wala na yung mga yan. Pero dahil sa magandang pamumuno na ginawa nila is hindi nagbabago yung pananaw ng mga sumusuporta sa kanila. 'Di ba? Kaya patuloy silang pinaglaban. Si Jam Magno po, alam niyo po, ang kakapal na po ng tagapagtanggol nitong tiyatya na to, no? Talagang pinangangalandakan po nila na parang ito na ang kalutasan. No? Ayun, no? Ito pong tiyatya na to. Pero bago po yan, ito po, pinagmamalaki po. Wala naman po tayong pakialam na kung ito po ay nagsimula kay Pangulong Duterte, yung pabahay, no? Pero, nakakatawa po talaga na itong, nakakatawa na po itong ating, itong ating gobyerno, no? Ano ko lang po, balita lang po natin, Ayan, no? Okay. Sana ba? Nawala na. Pinagmamalaki po nila. Ito po, yung sa may programa po ni, yung pabahay, no? Meron pong pabahay dito sa Cavite. May nagsabi po na ito raw ay sinimulan pa nung panahon ni Pangulong Duterte. Wala naman po akong problema kung may inaugurate, no? Kaya ano na po yan, siya na nagtapos eh. Ganun po talaga. Wala naman pong problema eh, no? Kaya lang yung sobra po yung pagmamalaki, no?
Ito po ang sabi, flex ko lang ang itsura ng pabahay ni President Marcos Jr. Pasado ba sa inyo ang pabahay program na ito ni PBBM para sa atin mga kababayan? O yan po yung sa, kung hindi ako nagkakamali, sa Cavite to. Maganda naman. High rise. Okay. Kaya lang, tanong ko rito kay Winwin Eklabu. Pasadong pasado yan, di ba? Yan na ba yung 1 million kada taon? Hindi na tuloy ang 1 million. Ilan na lang? Target na lang from 2023 to 2024, 100,000. Ito po ang katotohanan, ha? Baka naliligaw po kayo. Ang pinangako po, ito pangako po to, 1 million per year. No? Unang taon pa lang po na implementasyon, wala na po. Kumbaga, isinuko na agad dahil nung balikan lang po natin around April. Around April, sinabi, 1.1, April last year, no, 2023. Around April, in-announce po ng kasalukuyang pamahalaan na maabot yung target at lagpas pa. No? Ang target, 1 million eh. Malalagpasan pa raw dahil makakagawa daw ngayong nung last year, makakagawa daw ng 1.2 million. 1.2 million pabahay. No? Pagdating po ng July 2023, aba, iba na po. Iba na po yung sinasabi, no? Ang sabi na po, 100,000 kayang ipatayo ng administrasyon hanggang 2024. Bumaba. Ang laki po ng diferensya nun. From 1 million, Bumaba. from 1.2 million, kayang tapusin sa buong 2023. July pa lang. April, May, June, July. After 4 months, nagbago na po ang hihip ng hangin. 100,000 na lang. Hanggang 2024. 100,000. From the high of 1 million per year, 100,000 2 years. So, Kumbaga, parang hindi kinaya, no? Nag-iba na yung pinag-usapan. Kung dati ganto, ngayon ganyan. Iba talaga minsan, no? Pag sa mga pangako, madali. Pero pag nandyan, hindi ko naman pero kasi mahirap talaga yung nagsasalita ka ng tapos. No? Mas maganda siguro kung ikay maglilingkod o, tatakbo ka. Kung may ipapangako ka is huwag ka magsasalita ng tapos. Kailangan is, pag-aralan mo muna bago mo bitawan yung pangako na yun. Kasi kapag hindi mo nagawa yung pangakong yun, no, biglang nagbago yung plano mo, yari ka na yan. Magiging mitya na sa'yo yan. Mancha, kumbaga, mitya. Kaya dapat, think before you talk. Oh. Parang mali ang salita. So ang target dati 6 million sa buong 6 na taon naging kung parang susundan natin yung 100,000 per year. 600,000 per year. 300,000 na lang sa 6 years. 300,000. Napakalayo naman ng 6 million sa 300,000. Ay tama kasi for 2 years There's something wrong. No? Ang tingin ko dyan, na-stop kasi yung mga pagpasok. Siyempre nakabata yan sa build eh. Yan yung build better more, di ba? Yan na po. Hindi na tuloy. Hindi na tuloy. Kaya wag po kayo magmalaki, no? Ito pa po. Ito po ang nakakatawa ngayon sa ating mga fans ni Pangulong Marcos. Medyo nakakatawa po talaga. Tignan nyo po kung paano sila magmalaki. Ito po ang sinasabi, 170,000 housing units itatayo ng PBBM admin sa NCR. Itatayo. Ibig sabihin, hindi pa nakatayo. Itatayo pa lang. So, ang sabi, great job, Apo PBBM. Best president talaga. After FAM Senior. Wala nang iba. Whoosh! Mga ganun pa no? Brad, hinay-hinay kayo sa great job. Wala pang job. Itatayo pa lang eh. Kumbaga parang sinasabi ni Sir Badong dito is bago magbunyi, kailangan makita muna ang pruweba na magawa muna. Punto rin naman na mas maganda siguro is huwag munang magbunyi dahil mas maganda kapag nagawa na, nakita nyo na nandiyadyaan na, ayun talaga. Is nandoon ang pagpuri na. Pero sana is kayanin ng presidente natin yan.
Kasi kung ang presidente natin is meron talagang pangarap siya ng mga ganyan sa atin, sa mga taong bayan, no? Yung mga pabahay, is maganda talaga, no? Pero kung hindi magagawa yan, talagang hindi magiging maganda yung magiging feedback sa kanya. Kumbaga, itanim mo muna, ngayon, kapag umani na, ayun, doon na magbunyi. Diba? Kasi tinatanim mo pa lang yan eh. Kumbaga, pinaplano, kumbaga ito, yung mga babay, pinaplano pa lang. Ayan, parang tinatanim mo pa lang. Ngayon, hindi mo pa alam kung tutubo yan, kung anong bunga niya, maganda ba yan, maganda bang ano yan. Baka mamaya masalanta, ganun. Diba? Kaya mas maganda yung hantayin nyo muna na mamunga. Lumago yung itinanim mong binhi. Tama ba ako doon, mga katunay? Great job na agad. 1 million nga yung itatayo dati. Ngayon, 170,000 na lang. Great job pa. Target na lang, nabawasan pa eh. Hindi nga natin alam kung ilang taon yung 170,000 yan. Ito po problema eh, no? Nasanay tayo kay Pangulong Duterte na nag-report ng accomplishment nung matatapos na. Di ba? Doon lang po siya naglagay ng mga tinatawag nating ng mga accomplishment, yung tawag doon, Duterte Legacy. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa videong ito na ating napanood at binigyan ng reaksyon? No, yung mga pabahay, no? Ay, nako. Sino kaya ang mas magaling? Parang ganun nangyayari ngayon, no? Yung dati bang administrasyon o yung ngayon? Parang nagkukumparahan sila. Comment na po ay sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.